Hahanap ng title ay ito po ang title. Nagasarete Eranto. Nasa itaas din po ng video natin. Isang batang nagngangalang Akuto Tohyuan ang nahulog mula sa yate na kanilang sinasakyan dahil sa malakas na pag-alon ng tubig dagat. Nagpatulong siya at nakita naman siya ng mga seaman, pero tinapunan lang siya ng mga ito ng lifebuoy na tumama sa ulo niya kaya mas lalo siyang nalunod. Sa isang isla naman ay masayang namimingwit ng isda si Suzu nang makabingwit siya ng lalaki. Agad niya itong sinubukang buhayin gamit ang CPR na akala ng lalaki na Heaven. Pero nakawawa lang siya. Kalaunan ay pinagkaguluhan siya ng mga babae sa bahay ng lola ni Suzu. Pinaalis ng lola ang mga chismosa pero nang sabihin ng lola na lalaki si Akuto ay bigla silang naglabasan. Sinabi ng lola na sa bahay daw ni Suzu titira si Akuto habang nagpapalakas pa ito. Nang magising na si Akuto ay sinabi ng lola na galing din sila ng Japan at minsan ay nagpunta sila ng Europe para matuto ng medisina. Pero pag uwi nila ay biglang bumagyo sa dagat kaya napadpad ang kanilang barko sa isang isla na tinawag na nilang Eranto. Mula daw noon ay hindi na sila nakaalis doon kaya hindi rin nila alam kung nasa Japan pa rin sila. Sa daan pa uwi ay binabantayan pala sila ng isa pang babae na nagngangalang Ayane. Karibal daw ito ni Suzu at lagi siya nitong iniistorbo. Magaling itong umilag sa pagbato ni Suzu pero nahulog siya at nang balak niyang patulugin si Suzu ay si Akuto ang nataman at nahilo. Sa bahay ay sinamahan ni Suzu si Akuto sa paliligo kaya laging nosebleed ang lalaki. Lalo na nang bigla ding lumabas si Ayane. Pinag-agawan ng dalawa si Akuto kaya nosebleed pa more nang maipit siya ng malambot. Dahil sa pagkaubos ng dugo ay nawala ng malay si Akuto. Pero paggising niya ay hinihila na pala siya ni Ayane sakay ng isang ostrich. Niligtas naman siya ng isang babae na nagpakilalang karpintero na si Rin. Pero maging ito ay nais gawing asawa si Akuto. Lumabas din ang batang nakasakay sa oso na si Yukino na gusto ring kunin ng lalaki pero naglaban sila ni Rin. Nakatakas naman si Akuto at naglakad sa baryo na iyon kung saan maraming mga babae siyang nadaanan. Pinagtinginan siya ng mga ito nang may masamang balak. Nais siyang hulihin ni Chikage para gawing experiment subject. Pero nakatulog ito sa pampatulog ni Maki. Lahat ng mga babae sa lugar na iyon ay hinabol siya at nais hulihin. Ngunit dumating si Suzu at sinabi sa lahat na sa kanya pinagkatiwala ng lola ang lalaki. Dumating ang lola at nakakalokong sinabi nito na ganun ang reaksyon ng mga babae doon dahil siya lang ang nag-iisang lalaki sa isla. At na-activate ang pagkatigang nila nang makita siya. Dahil dito ay natakot si Akuto at nais umuwi kaya nagpaalam siya at umalis gamit ang isang maliit na bangka. Akala niya ay ayos na ang lahat pero nang medyo nakalayo na siya ng kaunti ay bigla siyang nahulog sa isang whirlpool at muli siyang ibinalik sa tabing dagat. Sinabi ng lola na hindi niya makakaya ang pag-alis doon, kaya naalala ni Akuto ang sinabi ng kanyang ama na imposible niyang magawa. Kaya lumakas ang kanyang fighting spirit at sinubukan pa niyang umalis doon pero maraming beses natalo lang siya. Aksidente pa niyang nasakta ng isang whale kaya siya hinabol nito. Binalak ni Akuto na lagpasan ang dalawang whirlpool doon pero pinigilan siya ng whale kaya siya nalunod. Pero nasisid siya ni Suzu at niligtas. Saka tinawag ang whale na si Sashimi para dalhin sila sa tabing dagat. Pinigilan pala siya ng whale dahil sa likod ng dalawang whirlpool ay may isa pang mas malaki na whirlpool na wala daw nakakaligtas sa nilalamon nito. Kalaunan pa ay naikwento ni Suzu na may tournament daw ang mga lalaki ng kung sino ang may pinakamalaking huli na isda sa dagat. Kaya lahat ng mga lalaki ay nagpunta sa dagat. Pero dumating ang isang malaking tidal wave kaya namatay silang lahat at wala ni isang lalaki sa isla. Tinawag ni Suzu si Akuto para matulog kaya nag-nosebleed na naman ang lalaki nang makitang magkatabi silang matutulog. Nang maliligo lang sana si Suzu ay biglang dumating si Ayane at binalak kidnapin si Akuto. Kaya niligtas siya ni Ayane at naglaban ang dalawa pero nauntog ng siopaw ang lalaki na nag-nosebleed na naman. Kalaunan ay may nakita silang naninilip kaya binato ito ni Suzu at nahulog ang babae. Saka nagdatingan pa ang mas madaming mga babae na parang zombie at hinahanap nila si Akuto. Napapalibutan sila nang dumating si Lola at sinabing manahimik silang lahat. Sinabi ng matanda na dahil 12 taon na hindi daw sila nakakita ng lalaki ay bigla silang nakaramdam ng pagiging manananggal ng salawal nang makita si Akuto. At para walang problema ay sinabi ni Lola na bukas ay maglalaro sila ng hide and seek at ang makakahanap ay siya ang ikakasal ng groom na si Akuto. Tumanggi si Akuto dahil bata pa daw siya para ikasal. Pero sinabi ng lola na kailangan ito dahil kung hindi siya papayag ay tiyak na lahat ng mga babae doon ay magiging asawa niya at tiyak, bagbog si Junjun. Kaya kinabukasan ay sinimulan nila ang hide and seek at ang babaeng unang makahuli kay Akuto ang panalo. Akala ni Akuto na mabilis siyang tumakbo dahil lalaki siya, pero paglingon niya ay sabik na sabik ang mga babae sa kanya. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Suzu kaya nakalayo siya ng kaunti,
Pero nakita pala siya ni Rin mula sa itaas ng puno ng kahoy at sinusundan at nag-i-imagine na sa wakas ay makikilala niya si Junjun. Pero sinipa siya ni Suzu at muling naligtas si Akuto. Ngunit sumunod naman ang nakakatakot na si Chikage. Sinabi nitong hindi siya interesado na gawing asawa ang lalaki at sinabing dadalhin siya sa ligtas na lugar. Pero may naihanda pala itong patibong, pero sinira ito ni Suzu. Kaya si Chikage din ang nahuli ng sariling patibong. Nakita muli ng mga babae si Akuto pero isa-isa silang tinanggal ni Suzu. Muntik nang mahulog si Akuto pero nakabitin siya. Pero nasa harap niya si Maki kaya pinili ng lalaki na tumalon sa rumaragasang ilog. Kaso ay nahulog si Akuto sa falls na agad na tinalon ni Suzu para iligtas. Ngunit dumating si Yukino sakay ng isang malaking ibon at dinagat ang lalaki. Paggising niya ay nagpumiglas siya sa takot at nahulog pero mabuti na lang at kasama niya ang alagang alkansya ni Suzu na si Tonkatsu at niligtas siya sa pagbagsak. Hindi nila inaasahan na nakarating pala sila ng gubat kung saan naroon ang maraming halaman na kumakain ng tao. Pero pinagsusuntok ito ni Akuto. Kaso ay dumating ang malaking food panda na binawasan ng order kung pagkain. Ay naisaktan si Akuto gamit ang matatalim nitong kuko. Ngunit inatake ni Suzu ang panda saka inalok na tulungan si Akuto. Pero naisip ni Akuto na may pagnanasa din si Suzu na gawin siyang asawa kaya hindi niya hinawakan ang kamay ng babae. Inatake ng halimaw si Suzu kaya napilitan si Akuto na itulak ang babae kaya siya ang pinalipad ng panda. Kaso ay nalaman din ni Ayane na may kompetisyon pala para sa paghuli sa groom kaya pinatulog niya ang lahat ng mga babae na nakapalibot sa kinaroroonan ni Akuto. Nang dumating si Suzu ay lumabas si Ayane at pinatamaan siya ng pampa-paralyze. Sinabi ni Ayane na nais niyang talunin si Suzu dahil lagi siya nitong tinatalo sa lahat ng competition nila. Sinabi pa nitong mas malaki kasi ang future ni Suzu sabay masahe pa dito. Nang hahawakan na niya si Akuto ay nakalayo pala ang lalaki at nagtago sa damuhan. Nakita ni Ayane na gumalaw ang lalaki at tumalon sa bangin pero tinapon lang pala ni Akuto ang bag na kamukha niya kaya nahulog si Ayane sa baba. Biglang dumating ang lola at sinabi nitong si Suzu ang nanalo sa paligsahan dahil siya daw ang unang nahawakan ni Akuto. Sa may malambot pang banda na nakapag-nosebleed uli sa ating bida. Ngunit sinabi ni Suzu na hindi niya type si Akuto kaya hindi din sila pinakasal. Bagkos ay hihintayin daw ng mga babae kung sino ang magugustuhan ng bida sa hinaharap. Pagkaraan pa ay tumulong si Akuto sa mga gawaing bahay tulad ng pagsalok ng tubig. Nagulat siya nang makita ang malaking banga ng tubig na dala-dala ni Rin. Siya daw ang pinakamalakas na babae sa isla. Kaya na-challenge si Akuto at itinakbo ang tubig pa uwi pero nadapa lang siya. Sinabi ni Rin na bigyan na lang siya ng tubig pero tumanggi si Akuto. Dumating ang isang ninja na fan ni Rin at nagpasalamat kay Akuto. Ngunit nagbanta ito na tigok siya pag sinaktan niya si Rin. Pero sinipa lang ito ni Rin. Nang mag-harvest na sila ng kamote ay nahihirapan si Akuto sa pagbunot sa isang kamote kaya sinabi ni Suzu na magtulungan sila. Nagulat siya dahil higanti pala yung bunga ng kamote nila doon. Sinabi pa ni Suzu na maliit pa daw ito. At nang ilibat niya ang paningin ay nakita niya ang pagkalaki-laki ng mga root crops na bunga. Alang hiyang higanteng bunga na mga iyan. Tumulong din siya sa pagtanggal ng buhok ng mga tupa doon na parang bola lang. Pero nang masaktan niya ang isa dito ay inatake siya ng lahat. Nakasalubong nila sina Chikage at Yukino at magkakasama silang kukuha ng higanteng kabute. Madali lang nakuha ng mga babae ang mga kabute na parang muscle ni Taguro pero nahihirapan si Akuto. Ang dahilan pala ay peke ang nahawakan niya dahil kabute ito na may bunganga at kinain siya. Kaso ay namamatay daw ang mga ito pag kumain ng tao. Nagpaturo siya sa mga babae kung paano malalaman ang tunay na kabute at peke at sinabi naman sa kanya ni Suzu. Pero palaging yung peke kabute ang napipili niya at kinakain siya lagi. Nang sinabi ni Chikage na imposibleng magawa ito ni Akuto ay naalala uli ng lalaki ang ama na nagsabing imposible niyang magawa ang nais niya. Ngunit lahat ng mga napili niyang kabute ay peke. Pero ayos lang daw ito sabi ng mga babae dahil naubos na daw yung mga peking kabute. Dahil naiisip niyang wala siyang silbi ay nagpasya siyang mapag-isa muna at mag-isip. Pero nakita naman siya ni Rin at nag-isip ito na pagkakataon na niya. Kinuha niya ang kamay ni Akuto at binigyan ng regalo kay nag-nosebleed ang lalaki. Dumating naman si Yukino at nakita nagdugo ang ilong ng lalaki. Kaya nilabas niya ang mga bulate na pagkain ng kanyang alagang hayop. Takot naman si Rin na nagtago sa likod ni Akuto. Tinapon ni Akuto ang mga bulate na pinagpasalamat ni Rin. Kinabukasan ay naglilinis si Ayane sa kanilang templo nang kumain siya ng biscuit, pero hindi niya nabasa ang sulat ng ate niyang si Maki na antayin siya bago kumain. Nagpunta naman sina Akuto at Suzu para ihatid ang dala nilang higanteng radish, at doon ay sinabi ni Maki na bibigyan niya si Suzu ng 10 paborito nitong minatamis kapag nahuli niya si Ayane.
Paborito pala ni Akuto ang minatamis na niluluto ng nanay ni Ayane at Maki dahil magkapatid ang mga ito. Kaya agad na nagpunta si Suzu sa mataas na bahagi at isinigaw na flat daw ang hinaharap ni Ayane. Galit namang dumating si Ayane at kinumpronta si Suzu. Sa kanya inakit si Akuto at sinabing maliit lang naman at hindi flat sabay kembot ng puwet. Ngunit natakot siya sa itsura ni Suzu at nang nilabas ang patibong para mahuli siya. Tinawag niya ang alagang ostrich at tumakas siya dala-dala pa si Akuto. Sinabi ni Ayane na kahinaan ni Suzu ang minatamis na pagkain at nag-iiba ang ugali nito kapag iyon ang usapan. Bigla pa rin silang nahabol ni Suzu kaya sinabi ni Ayane na bibigyan niya ng 30 na minatamis si Suzu kapag nalaman nito ang kahinaan ng ate na si Maki. Agad namang pumayag si Suzu nang marinig ang 30 na minatamis. Nagtanong-tanong si Ayane sa ibang mga babae doon tulad ni Narin at Shikage kung ano ang posibleng kahinaan ni Maki. Pero walang makapagsabi, takot kasi si Ayane sa ate dahil palagi siyang kinukulam nito kahit di naman mabigat ang kasalanan niya. Kalaunan ay dumating uli si Suzu at sinabing kapag nataman daw ng palaso ang puso ni Maki ay mamamatay ito. Hindi alam ni Ayane na sumama pala si Maki at habang papalapit para hulihin si Ayane ay nabanggit ni Ayane na matanda na ito at tigang kaya biglang na-depress si Maki. Binayaran din pala ni Maki si Suzu ng 50 na minatamis. Nagsaya si Ayane dahil sa nakitang itsura ni Maki at pinagkakantsawan ito. Pero inilabas ni Maki ang kanyang Shinigami at kawawang Ayane. Minsan habang nangangahoy sa gubat ay nahulog si Suzu at aksidenteng nauntog ang puwet nito sa isang estatwa. Natakot siya dahil hindi lang daw ito ordinaryong estatwa dahil dito kinulong noon ng isang priestess ang multo. Sinabi naman ni Akuto na kwentong pangbata lang ang mga multo at hindi totoo, sa kanya pinagpatong-patong ang rebeltong bato pero nasa baba ang ulo nito. Habang masayang kumakain sa bahay ay biglang nakakita si Suzu ng naninilip na multo kaya siya natakot. At kinabukasan ay nakakapit na lang siya kay Akuto. Sinamantala naman ito ng mga babae para tawagin si Akuto na sa kanilang mga kama na lang matulog dahil mas malambot at mainit daw doon. Pero sinabi ni Akuto na kailangan siya ni Suzu. Tinakatakot pa ni Ayane si Suzu para makaganti dito kaya labis ang takot ni Suzu. Ngunit sa inis ay tinapon niya si Ayane palayo. Nang gabing nakauwi na sila ay nagtatago pa rin si Suzu sa ilalim ng kumot nito. Hindi nila alam sa labas na dumating pala si Ayane na balak takutin si Suzu gamit ang isang maskara. Pero natigil ito nang marinig ang kwento ni Suzu na namimiss nito ang ina na laging nang kukomfort sa kanya kada natatakot siya noong bata. Dahil dito ay sinabi ni Akuto na naroon na siya para kay Suzu. Napayakap si Suzu kay Akuto kaya nainggit si Ayane na naninilip sa labas. Gusto niyang takutin si Suzu pero saktong nasa tabi pala niya ang multo kaya siya napasigaw. Nang tignan siya ni Akuto ay sinabi niyang mayroong multo. Sumigaw si Suzu at nakita ni Akuto at Ayane ang puting multo. Sinubukang labanan ni Ayane ang multo pero di nilaan lang siya nito at nahilo sa sarap. Sa inis ay sinuntok ni Akuto ang multo at sinabing umalis na ito. Saka sasabihin niya sa mga tao na hindi siya masama kaya nagustuhan naman ng multo si Akuto. Isang araw ay nakita ni Yukino ang alagang si Kuma Kuma na inubos nito ang mga jam ng berries. Nasabi niya sa oso na kapag naging masiba siya ay baka maging tulad niya si Suzu na nagiging zombie pag nakakita ng minatamis. Dahil dito ay inakala ni Yukino kung nagtampo si Kuma Kuma at hinahanap niya ito. Habang nangingisda sina Suzu at Akuto ay biglang nahulog si Yukino mula sa mga puno sa taas at nadaganan si Akuto. Pagkaraan pa ay sinabi ng bata na kumukuha daw siya ng mga berries nang mahulog siya at diretso sa lalaki. Nagpatulong ang bata kina Suzu at Akuto na hanapin si Kuma Kuma. Hinila ng mga hayop si Suzu para ito ang kasama nila samantalang sinakyan naman ni Yukino ang batok ni Akuto at nagsimula na rin nilang hanapin ang oso. Marami silang nakitang mga oso sa paligid na inakala ni Akuto na si Kuma Kuma. Pero iba pala, may mga ilan pang oso na nagulat sa pagkakakita kay Akuto at pinagsusuntok siya. Kaya sinubukan niyang magtanong sa mga mas maliit na hayop pero nasmack pa rin yung mukha niya. Samantala sa kinaroroonan naman ng mga hayop at ni Suzu ay may naramdaman silang masamang aura na nagmumula sa paligid. Tinapunan nito ni Suzu ng bola at lumabas si Ayane. Nais na naman nitong ma-challenge si Suzu at pinakita nito ang bilis sa pagtalon at sinabing walang mata na makakakita sa kanyang bilis. Pero nasapok lang siya ng ibon. Parang si Sonic at Saitama din lang. Kalaunan ay may maliit na hayop silang pinagtanungan at tinuro nito kung saan nakita si Kuma Kuma. Nagpunta sila ng isang tulay na gawa sa kahoy at doon ay natakot si Akuto na dumaan. Ngunit tumakbo ang bata sa tulay nang walang takot, kaso ay nasira ang tulay at nahulog ang bata. Mabuti na lang at nasalo siya ni Akuto na nagawa pang makahawak sa tali. Nang tuluyang mabunot ang pundasyon ng tulay ay nahulog sila. Pero bigla silang niligtas ni Kuma Kuma gamit ang lakas nito kaya sa kakahuyan sila bumagsak.
Nang magkita sina Kuma-kuma at Yukino ay naintindihan ni Akuto ang sinabi ng oso na akala nilang dalawa kung umalis ang isa't isa. Dahil naintindihan na ni Akuto ang salita ng mga hayop ay sinabi ng mga hayop na nais na rin nilang si Akuto ang kanilang kasama kaya tumakbo si Akuto. Habang natutulog ay biglang lumindol kaya nagising sina Akuto at Suzu. Nang maliligo na si Suzu ay narinig ni Akuto ang kanyang pagsigaw kaya agad siyang nagpunta sa kinaroroonan nito. Pero nakakita siya ng pampa nosebleed kaya nahilo na naman siya. Dahil walang hot bath ay nagkakaproblema ang lahat ng mga babae. Kaya ang ginawa muna nilang solusyon ay magpainit ng tubig gamit ang malaking drum. Kinulam ni Maki ang kapatid na si Ayane para painitin ang tubig para sa kanya. At sa huli ay nakaligo naman ang lahat ng mga kababaihan. Sinabi ni Akuto na hindi naman daw kailangan maligo araw-araw dahil pwede naman daw silang magpunas-punas o maligo na lang sa dagat. Pero nagalit ang mga babae at sinabing dogget daw si Akuto. Habang natutulog ay naisip ni Akuto na pasayahin si Suzu kaya maaga siyang nagpunta sa kinaroroonan ng bundok kung saan nagmumula ang kanilang water supply. Pero sa pag-ihip ng malakas na hangin ay nahulog siya at muntik ng ma-deadbolt. Pero dumating si Yukino at ang malaking ibon at niligtas siya. Kalaunan pa ay dumating din si Rin at Suzu at nagtulungan sila para alisin ang naging barado ng pagdaloy ng tubig. Habang nakalambitin sina Akuto at Suzu ay nauna sa baba ang lalaki kaya pagtingin niya sa taas ay nabahala siya at nahulog tuloy sa baba na nosebleed ulit. Nainitan daw si Akuto sa loob kaya tinanggal niya ang t-shirt. Kaya sinabi ni Suzu na pati din siya, kaya nosebleed ulit ang Mokong. Naghuhukay na sila nang biglang muling lumindol at nahulog ang dalawang bida sa mas malalim na bahagi. Dahil nasaktan si Suzu ay binuhat siya ng lalaki at nasiyahan naman ang babae. Kasama pa rin nila ang baboy na may dala na ilaw. Sinundan nila ang pinagmumula ng ihip ng hangin at nakita nila ang labasan pero nasa itaas ito. Nakita ni Akuto ang pinagmumula ng mainit na tubig at gamit ang dalang shovel ay sinubukan niyang hukayin ang bato para matanggal daw ito sa daan para malayang makadaan ang tubig at may tulak sila pataas. Nasira ang pala ni Akuto pero biglang lumindol uli at natanggal ang nakaharang na bato kaya tinangay ng malakas na tubig ang dalawang bida. Kaso ay naanod si Suzu at nawalan ng malay. Nasisid at nahila siya ni Akuto at habang pataas ay nakita niya ang isang misteryosong dinosaur. Kalaunan pa ay nakaalis din sila at masaya ang mga babae dahil bumalik na ang kanilang hot bath. Nagpasalamat din si Suzu sa kanya dahil sa kanyang ginawang pagtulong sa babae. Isang araw ay nagpunta sina Akuto at Suzu sa isang master ng babae. Ito daw ang Lord of the South dahil siya ang boss doon. Kaso nang makita ng lalaki kung sino yung mukhang nakakatakot ay isa lang palang maliit na pusi. Ipinaliwanag ni Suzu na may lord sa 4 na direction at sa dagat at sa buong isla. Sinabi ng pusa na pinatawag daw sila nito para sumali sila sa paparating na paligsahan kung sino ang papalit na lord. Dumating nga ang araw ng competition na labanan ng mga hotdog versus pusi. Ang gagawin lang daw nila ay guguhitan ng balbas ang pinaka-leader ng aso at ng pusa at kung sino ang maunang makagawa nito ay panalo na agad. Mabilis na tumakbo sina Akuto at Suzu para puntahan ang boss ng mga aso. Ngunit sa daan ay pinigilan at nadulas sila dahil sa nagkalat ng mga balat ng saging. Patibong ito ng mga aso para mapigilan sila sa pag-abante. Pero binato ni Akuto ang aso ng sarili nitong kalat. Saka pinatid nila ang mga aso na umiikot sa kanila kaya napatid ang mga ito at nagawa nilang sulatan ng bigote. Nang makita nila ang leader na aso ay sinabi ng aso na imposible na matalo nila siya. Nainis na naman si Akuto sa salitang imposible kaya hindi na nag-isip na tumakbo siya patungo sa aso. Pero biglang lumabas si Ayane at Maki at nagawa nilang masulatan ng isang linya sa mukha sina Suzu at Akuto. Kung mananalo daw si Maki ay gagawin niya ang lahat ng gusto niya sa lalaki. At kung mananalo naman daw ang mga pusa ay malaya din ang lalaki na gawin ang gusto sa babae. Samantala ay nakaabot naman ang ilang mga aso sa nakatayong pusa na hari daw ng mga kuting. Nagawang masulatan ng mga aso ng balbas ang pusa at agad silang nagpahuni ng plauta dahil panalo na daw sila. Pero biglang nahulog ang ulo ng pusa at nalaman nilang ito pala ang baboy na alaga ni Suzu. At kasama pala ni Akuto at Suzu ang Lord na pusa at mabilis nitong sinulatan ng balbas ang aso, kaya nanalo sila sa laro. Saka nalaman ni Akuto na laro lang pala ito bilang pastime at hindi seryoso na alitan. Minsan ay patungo naman sila sa kinaroroonan ng isang sakura tree dahil namumulaklak na daw ito. Pero hindi sila pwedeng magkakasamang pumunta dahil pag nakita sila ng Lord doon ay baka magalit ito dahil masungit daw ito. Kaya nagbunutan sila at alam ni Akuto na something smells fishy, pero naging biktima pa rin siya ni Maki. Kasama niya si Maki na kailangan nilang dumaan sa mataas na bundok. At doon ay sinasamantala siya ni Maki at nakangiti pa. Sinabi naman ni Chikage sa mga kasama na baka puwersahin ni Maki si Akuto lalo at matanda na ito. Pero bigla siyang bumagsak na nasaktan.
Kinulam pala siya ni Maki na naririnig ang kanyang sinasabi. Nakaabot sina Akuto at Maki sa ituktok ng bundok pero nabahag na ang buntot ni Akuto nang makitang wala silang dadaanan. Tatakbo sana siya pero tinali siya ni Maki at inilaglag sa ibaba na isang paa sa hukay. Nagkita-kita uli sila pero bago pa man nila marating ang Sakura Tree ay nakasalubong nila ang tigre na Lord doon kaya sila natakot. Pero sinabi ng tigre na hindi na siya ang boss doon dahil natalo na siya ng iba. Tinuro pa nito kung saan ang daan patungo sa Sakura Tree. Akala ni Akuto kung masyado lang silang naghirap para makita ang isang puno, pero nang hilahin siya ni Suzu ay naging masaya din siya pagkakita sa puno. Saka sila masayang kumain sa ilalim. Ipinakitang nagbabasa ng libro si Chikage tungkol sa mga lalaki. Dumating sina Akuto at Suzu sa tahanan ni Chikage at nakita ng lalaki na siya lang ang may kakaibang design ng bahay na western type. Kumatok sila ng pinto at binuksan ito ng isang elepante na katulong. Sinabi ni Suzu na siya ang pinakamaganda sa isla kaya tinitigan ni Akuto ang elepante kaya nahiya ito at nasuntok siya. Kalaunan ay dumating ang nakakalokong si Chikage na nakadamit ng pangmaharot na katulong. Kaya nag-nosebleed ulit si Akuto lalo na nang may ihip ng hangin. Nang magtanong ang lalaki kung bakit niya ito ginagawa ay sumagot si Chikage na para daw mapasaya niya siya. Saka nilabas nito ang mga nabasang libro na pang-hustler sa chicks. Pinaliwanag ni Chikage na may mga bagay na natatangay sa kanilang isla na kanyang nakukolekta. Saka sila dinala sa kwarto sa ilalim. Pero iba ang ngiti ni Chikage dahil balak pala niyang obserbahan ang mga reaksyon ni Akuto. Pinakita ni Chikage ang mga kagamitang kanyang nakolekta at sinabi naman ni Akuto ang mga gamit ng mga ito na pinagtaka ng mga babae. Ngunit sinabi ni Akuto na hindi ito pwedeng magamit dahil walang kuryente. Nang pauwi na sana sila ay sinabi ni Chikage na doon na lang sila matulog. Sinabi pa nito na naghanda siya ng minatamis na kinaadik ni Suzu. Kaya pumayag na rin si Akuto. Kalaunan ay nagluto nga sina Chikage at ang elepante ng mga pagkain na base sa libro na nabasa ni Chikage. Nagugulat naman si Akuto dahil hindi ganun ang itsura ng ramen at ng hamburger. At nagulat pa siya sa takoyaki na biglang gumalaw dahil nilagyan lang pala ni Chikage ng sauce ang buhay na octopus. Sinabi ni Akuto na kung pwede sana ay curry rice na lang at hindi nga niya inaasahan na may curry rice pala silang kinakain doon. Akala ng mga cook kung ayaw uli ni Akuto ang lasa nito pero masayang masaya ang kumag. Masaya din si Suzu sa minatamis na para sa kanya. Nang magpapalim na uli sina Akuto dahil maaga pa ang oras ay pinalo ni Chikage ang octopus doon para lagyan ng tinta ang dalawa. Saka sila maliligo pero nag-nosebleed ulit si Akuto nang makakita ng hamburger. Kaya naunang naligo ang mga babae dahil nahilo uli si Akuto. Ngunit nakita ni Chikage na mas malaki ang future ni Suzu kaya pinisat-pasat niya ito. Kaya parang nahentay si Suzu nang lumabas ng bathtub. Sumunod naman si Akuto pero nagpaiwan pala si Chikage sa loob para mag-observe. Pasisid-sisid pa siya sa tubig at nilapitan si Akuto para daw makilala si Junjun. Pero hindi pa niya makita ng husto. Nasa tabi lang siya ni Akuto nang tumalon si elepante sa tubig at saktong nadaganan si Chikage kaya siya nabisto. Kalaunan pa ay nagtatampo naman daw si Suzu dahil hindi siya pinapasok ni Akuto sa bathtub samantalang kasama niya sa loob si elepante. At sinabi nitong sa susunod ay dapat daw nakasama din niyang maliligo si Akuto. Minsan ay naliligo si Rin nang biglang dumating si Akuto na hinahanap ang baboy. Dahil dito ay hindi inaasahan na nakita ni Akuto ang kagandahan ng kayamanan ni Rin. Ngunit nahiya ang babae at sinabi sa lalaki na umalis na. Ngunit mas nasiyahan si Akuto dahil iyon daw ang dapat na asal ng isang babae. Hindi tulad ng iba na palaging nais siyang makasama sa paliligo. Pero sinuntok siya ni Rin para umalis. Kalaunan ay saka rin sila sinamahan ni Rin dahil nawala sila at hindi makauwi. Bilang pasasalamat ay sinabi ni Akuto na tutulong siya sa paggawa ng bahay bukas. Biglang dumating si Makoto at sinabi kay Akuto na gugulpihin niya ito kung di niya tatantanan si Rin, pero sinipa lang siya ni Rin. Kaya pag uwi niya ay sinabi niya kay Suzu na pupunta siya sa bahay ni Rin para tumulong sa paggawa ng bahay. Nagustuhan ito ni Suzu at nais ding sumama. Kaya kinabukasan ay nagpunta sila sa kinaroroonan ng pamilya ni Rin. Sinabi ng ina ni Rin na galingan niya ang pag-akit kay Akuto para daw magkaapo na sila. Napaisip naman ang babae na magiging bride na siya sa wakas. Naiinis na sinabi naman ni Makoto kay Suzu na baka magka-develop at magkasapsapan ang dalawa pag nagsama sila ng matagal, kaya kailangan nilang bantayan at pigilan. Pero sinagot ni Suzu na mahal naman silang lahat ni Akuto. Nagalit si Makoto at nasabing bobo si Suzu dahil hindi nito naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero tinangay ng isang butiki si Makoto. Sinusubukan naman ni Rin na turuan si Akuto kung paano magkarpintero, pero iba ang nakikita ng lalaki na kanyang kinaistorbo. Ibang pagpokpok ang kanyang naiisip. Dahil hindi makakonsentrate ay naipit ng martilyo ang daliri ni Rin, kaya agad itong tinalian ni Akuto.
Pero nang may love story sana ay nagalit ang demonyo kaya binato ni Makoto si Akuto ng martilyo. Pero nakailag ang bida, nang hindi nakatingin si Rin ay nilapitan ni Makoto si Akuto at muling pinagbantaan. Nang madapa si Rin kay Akuto ay muntik nang malunod ang lalaki dahil sa bumagsak na balon sa mukha. Ngunit nagselos si Makoto at binato sila ng shuriken. Saka nagpalusot ulit na nadulas ang kamay nito. Umalis si Rin para maghilamos ng mukha kaya nagkaroon ng pagkakataon si Makoto para mabuli si Akuto. Sinabi niya ang salitang kinaiinisan ni Akuto na supot, kaya nagalit ang lalaki at nagpaligsahan sila sa paggawa ng bahay. Tuwang-tuwa naman ang may-ari para matapos agad ang bahay. Sa labanan ng dalawang makong ay natapos agad ang bahay kaya labis din silang napagod. Kinagabihan ay kumain sila dahil sa natapos na trabaho. Pero kalaunan ng kinakantsawan nila si Akuto na son-in-law ay nagalit si Makoto at hinabol sila ng malaking pakwan na naging fireworks pa. Minsan ay hindi sila makalabas dahil malakas ang ulan. Kaya wala silang alam gawin sa loob ng bahay. Naboboring si Akuto dahil hindi daw siya sanay na walang ginagawa lalo at lumaki siya ng Tokyo na palaging busy. Kaya nag-isip si Suzu ng pwede nilang laruin. Kung Pinoy yan may naisip ng laro sina Junjun at Pepe lalo na at maulan. Naglaro sila ng shogi na larong tulad ng chessboard. Nasabi ni Suzu na may ulan din noon bago pa napadpad sa isla si Akuto. Kaya nasabi ni Akuto na baka dahil sa ulan ay biglang nanghina ang whirlpool na sagabal sa dagat. Biglang natigilan si Suzu kaya napansin ni Akuto na sa mga nakaraang araw ay hindi na siya masayahin na tulad ng dati. Para naman mawala ang pagkabagot ay lumabas si Chikage para maghanap daw ng mga palaka. Nag-bathing suit pa daw siya dahil mababasa din lang naman siya. Nakaisip naman ng kalokohan si Yukino at pinagbabato ng unan ang mga kasamang natutulog, kaya nagkaroon na sila ng pillow fight. Saka naisipan nilang lumabas at maghabulan sa ilalim ng ulan. Malungkot din si Maki dahil pag tag-ulan daw ay lumalambot ang cookies niya. Kaya pinagluto niya si Ayane ng pagkain. Pinagluto nga siya ng tinusok na balls, pero nang kakainin niya ay prank lang pala. Kaya nilabas niya ang voodoo doll at hinabol si Ayane sa labas. Nahabol niya si Ayane pero napansin nila ang malaking bunga ng strawberry. Sana all parang pakwan ang strawberry. Maya-maya pa ay dumating din si Yuki at mga kasama nito at si Rin. Kalaunan ay nakita nila si Chikage na inaanod ng ilog kaya agad nilang hinabol. Samantala ay nag-iisip si Akuto kung bakit malungkot si Suzu, kaya nilapitan siya ni Suzu at nag-eye-to-eye sila. Magkakatalpakan na sana ngunit biglang dumating sina Ayane at ng iba pa. Sinabi pa ni Ayane na ginagapang pala ni Suzu si Akuto kapag wala sila. Dati palang pumapasyal ang mga babae para samahan si Suzu kada umuulan. Naisip ng mga babae na maligo dahil nabasa sila sa ulan. At walang ano-ano na tinanggal nila ang damit kaya muling nanosebleed si Akuto. Naisip niyang baka mamatay daw siya doon sa pagkaubos ng dugo. Pagkaalis ng mga babae ay nag-usap pa sina Akuto at Suzu at naikwento ng babae ang tungkol sa ina at sa wedding dress nito. Na-imagine tuloy ni Akuto na ang ganda siguro ni Suzu kung naka-wedding dress ito at siya ang groom. Pero nakita ng babae ang kainahinalang mukha ni Akuto at naisip na baka nag-iisip ito ng minatamis. Minsan ay nanaginip si Suzu na magkasama silang naliligo ni Akuto. Pero nakababad lang pala siya sa lalagyan ng inuming tubig. Dahil dito ay nagkasakit si Suzu kaya tinawagan ni Akuto si Lola. Sinabi ng Lola na kumuha siya ng yelo para gawing pampababa ng lagnat ni Suzu. Ngunit sa pinagtataguan nila ng yelo sa isla ay ginawa pala itong honey ice ni Kagami at ng dalawang hayop. Pagdating ni Akuto ay nilundag siya ni Kagami at nagpakilalang ina ni Yukino. Pagdating ni Yukino ay sinabi sa ina na matanda na siya pero parang bata pa rin. Kaya sinakal siya at pinagalitan ng ina. Sinamahan ni Yukino si Akuto sa kinaroroonan ng yelo pero wala na ito dahil kinain ni Kagami. Tinuro ni Yukino ang Mount Fuji kung saan sila pwedeng makakuha ng yelo. Samantala ay nauuhaw naman si Maki kaya tinusok niya ang voodoo doll para tawagin si Ayane. Saka inutusan itong kumuha ng yelo. Nakita ni Maki sina Akuto na patungo ng Mount Fuji kaya gamit ang pangkukulam nito ay tinusok-tusok niya gamit ang Morse code ang kawawang Ayane. Tapos nasa tabi lang pala niya ang kapatid. Lokong Maki, pagdating ni Akuto sa taktik ng bundok ay masama ang panahon dahil umuulan ng yelo. Kaso ay nais pa ng mga kasama nito na maglaro ng snowballs. Nakita naman ni Ayane na makapal ang ulap sa taas ng bundok kaya naisip niyang baka nasa delikadong sitwasyon si Akuto at naisip niyang puntahan ito para painitan ang katawan. Tinawag niya ang alagang ostrich para umakyat. Sinabi ng mga kasama ni Akuto na magpahinga muna sila saglit, pero sinabi ni Akuto na kailangan niyang makabalik agad para kay Suzu. Nagtanong si Kagami kung nagkatalpakan na si Junjun at Pepe sa bahay ni Suzu kaya nag-nosebleed ang bida tapos agad itong tumigas dahil sa lamig. Nagpaalam na si Akuto at agad na pabalik dala ang kariton ng yelo.
Pero sa bilis ng pagtakbo niya ay di niya napigilan ang mahulog sa bangin. Ngunit mabuti na lang at buhay pa siya. Nag-alala naman si Yukino sa kanya na agad na sumunod kaya sinundan din siya ng mga kasama at ina. Pero nalamigan sila at napabahing. Dahil dito ay nagkaroon ng avalanche at natangay silang lahat pati si Akuto pabalik sa baba ng bundok. Saktong sa kinaroroonan pa ni Maki sila bumagsak na kumuha ng nahulog na yelo at gumawa ng ice cream. Kinuha ni Akuto ang ilang yelo saka mabilis na tumakbo pa uwi. Pero sa daan ay dinagat siya ng ibon na si Takataka at tinulungang makauwi agad. Pag-uwi niya ay kakaunti lang na yelo ang kanyang nakuha at tinanong siya ng lola kung saan ba siya nagpupunta. Sinabi niyang nagpunta siya ng Mount Fuji. Saka lumabas naman si Suzu na ayos na din ang pakiramdam. Kaso ay si Akuto naman ang nagkasakit dahil sa pabagong-bagong panahon na naranasan. Minsan ay pinaalala naman ni Ayane kay Maki na siya dapat ang magluluto ng umagang iyon pero hindi pa alam ni Maki magluto. Kaya sinabi ni Ayane na paano daw siya magiging bride kung hindi siya marunong magluto. Unless nais daw niyang manatiling baak o walang asawa habang buhay. Kaya naisip ni Maki na magpaturo kay Chikage dahil marunong naman ito ng western cooking. Pero nang magpunta siya sa kinaroroonan nito ay naging magulo lang ang kusina dahil makalat si Chikage. Nang pumasok si Elepante ay nagalit ito at pinagalitan si Chikage kaya umalis si Maki. Kasunod na nagpunta siya kay Rin na marunong din sa pagluto. Ngunit nagseselos ulit si Mikoto dahil nais niyang siya lang ang disipulo ni Rin. Kaso ay ginamit ni Maki ang kanyang Shinigami para bigyang leksyon ang loko. Nagsanay siya doon kasama niya kaya pag uwi niya ay may dala siyang baunan. Pero pinaalala ni Ayane na nagpunta siya doon para matutong magluto at hindi karpintero. Kaya bumalik siya kinabukasan at sinabi ni Rin na istrikto siya sabay tawa ng masama. Pero ipinakita ni Maki ang tamang pagtawa ng masama. Saka nang makahawak ito ng kutsilyo ay para itong Seikotek. Tinuruan siya ni Rin kung paano maglinis ng isda pero pinaglalaroan niya ang isda kaya binatukan siya ni Rin. Samantala ay kinukwento ni Ayane kina Suzu at Akuto na nag-aaral magluto si Maki. Pero kalaunan ay napunta ang usapan sa pagalingan ng pagluto ng dalawang babae kung sino ang magluluto sa kanila para kay Akuto. May nagpadala ng mensahe sa kanila gamit ang isang palaso. At nalaman nilang mula ito kay Maki na inaanyayahan si Akuto sa bahay nito dahil magluluto ito ng pagkain para sa kanya. Kaya pinaunlakan nila ang paanyaya ng mangkukulam. Papunta na sana sila sa tahanan ni na Ayane pero biglang lumabas si Rin mula sa kakahuyan at binalaan silang huwag tumuloy at kumain, saka nawalan ito ng malay. Kaya nagdahilan si Akuto na may gagawin pa para kay Lola at tumakbo na sinundan ng dalawa. Pero nagpakita ang mga Shinigami ni Maki at dinakip sila. Sinabi ni Maki na maghintay sila ng iluluto nito pero huwag na huwag manilip sa kitchen. Saka pumasok ito ng may nakakatakot na itsura. Kalaunan pa ay nakarinig ang tatlo ng parang may kinakarne sa loob ng kitchen. Pinakita rin si Maki na psychotic sa paghahasa ng kutsilyo nito. Saka gumagamit pa siya ng pampugot ng ulo para lang sa radish. Sinubukan ni Akuto at Ayane na silipin ang ginagawa ni Maki sa loob pero mga multo ang nakita nila saka ngumiti ng nakakatakot si Maki. Kalaunan pa ay hinanda ni Maki ang nagkikisay pang isda at tumawa ito ng nakakatakot. Itinuro ng dalawang babae na si Akuto muna ang kakain ng luto ni Maki. Natatakot si Akuto na kainin ang isda dahil baka may lason ito, pero nakita niya ang kasiyahan sa ekspresyon ni Maki. Kaya kinain pa rin niya ito. Saka bigla siyang napatigil na parang nalason. Pero nasarapan pala ang makong, at pinagkakain ang niluto ni Maki. Dahil dito ay kumain din ang iba pa. Nagpasalamat si Maki dahil nagustuhan naman ito ng tatlo lalo na si Akuto. Pero kalaunan ay sinabi niyang hindi pa sila tapos, saka pinakita ang mga kakaibang lamang dagat na kanyang kinatay para sa kanila. Saka tumawa ito ng malakas at nakakatakot kaya napasigaw na lang mga bida na hindi na pwedeng umatras. Dumating ang araw ng kaarawan ng baboy alkansya na si Tonkatsu. Sinabi ni Suzu na sekreto daw nila ito para masorpresa ang baboy. Maging yung manok ay sinabihan din ni Suzu na abalahin muna si Tonkatsu. Naalala naman ni Akuto ang kaarawan ng chicks nito sa Japan, pero agad niya itong tinago nang dumating si Suzu. Nais daw ni Suzu na gawan ng malaking parang baboy na cold tofu si Tonkatsu ngunit hindi niya magawa-gawa. Dumating naman si Ayane na may dalang minatamis na paborito ni Suzu. Pero dalawang klase pala ito dahil may minatamis na maanghang sa loob na balak niyang mapakain kay Suzu. Nasiyahan naman si Suzu pero nagpa siya ito na hindi muna siya kakain hanggang hindi niya nagagawa ang cold tofu para kay Tonkat Ali, ay Tonkatsu pala. Biglang umalis si Akuto na hinanap naman ni Suzu at Ayane, pero nakita nila ang larawan ni Akuto kasama ang isang babae. Kaya naisip ni Ayane na chicks niya ito sa pananggalingan na bayan. Saka nag-imagine siyang ganun pa man ay siya pa rin ang gusto ni Akuto at ang kanilang relasyon ay forbidden love. Hinanap nila si Akuto at nakita ang ekspresyon ng mukha na malungkot.
Nasabi ni Ayane na namimiss lang nito ang mahal niya kaya umalis muna sila para bigyang pagkakataon daw si Akuto na mag-isip. Nasabi rin nila ang balita kay Lola at inisip na talaga ni Ayane na chicks ni Akuto ang nasa larawan. Saka umalis si Ayane para maghanda sa balak nito. Hindi nila alam na nakikinig pala si Narin at Yukino at maging si Chikage. Pagkaraan pa ay nagbihi si Ayane para mas gumanda. Dumating din sina Chikage at Rin. Dala ni Rin ang masasarap na luto pang attract kay Akuto samantalang nagpalit naman ng sexy si Chikage para daw mapansin ni Akuto. Naroon din si Yukino na nag-makeup daw para magmukhang dalaga pero mukhang siyang ewan kaya tinawanan ng tatlo. Agad silang nagpunta sa bahay ni Suzu para hanapin si Akuto pero nag-iwan lang ito ng sulat na nagpunta siya ng dagat. Naisip ni Suzu na aalis na si Akuto kaya agad siyang tumakbo para sa lalaki. Nakita nga niya ang lalaki na nakasakay ng bangka at naglayag sa dagat. Pero kinuha ni Suzu ang mahabang seaweed na naroon at tinalian ang bangka ni Akuto at hinayla ang lalaki pabalik. Sa kanya ito pinagsasampal dahil ayaw niya itong mamatay dahil lang sa babae sa larawan. Ngunit may itatapon lang palang sulat si Akuto sa dagat baka sakaling may makabasa. Dumating din ang iba pang mga babae at sinabi nilang nag-aalala sila sa kanya dahil malungkot daw siya. Kaya pinakain siya ni Rin ng masarap saka pinakita ni Yukino ang makeup na ewan. Saka sinabi ni Ayane na kalimutan na niya ang kanyang lover at siya na lang ang ipalit. Ngunit naguluhan na paiwas-iwas si Akuto. Saka ipinaliwanag niyang ang babae sa larawan ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Misaki. Kaya napahiya si Ayane dahil sa pag-aakalang chicks ito ni Akuto dahil virgin pa daw ang lalaki. Nakita ni Chikage ang niluluto ni Akuto at pinaalala ito sa lalaki. Doon ay naikwento ng lalaki na ang pinag-iisipan niya habang nakatingin sa dagat ay hindi si Misaki, kundi ay kung paano gawin ang nais ni Suzu na cold tofu para kay Tonkatsu. Naalala daw niya ang turo sa kanya ng kanyang lolo kung paano ito gumagawa ng nagari. Kalaunan pa ay pinalaya ng mga manok ang mas maliit na baboy at nasorpresa si Tonkatsu nang makita ang naihanda para sa kanila. Dumating din si Maki na nagtirik ng kandila para daw sa wish ng baboy. Aksidenteng pinakain ni Ayane ang maanghang na minatamis kay Maki kaya siya hinabol ng Shinigami nito. Minsan ay may nagnanakaw ng pagkain at pagkagising ni Maki ay nabawasan na ang rice cake nito sa mesa. Nagmamarites ang mga babae nang dumating si Maki na may kanin sa mukha. Kalaunan ay naisip ng mga chicks na baka si Maki ang magnanakaw lalo na nang makita nilang kinain din niya yung para sa multo. Sinabi ni Maki na hindi siya ang magnanakaw. Pero dahil napahiya siya ng ganun ang iniisip ng mga kasama sa kanya ay hinila niya si Akuto paalis para daw hanapin ang magnanakaw. Nagplano ang mga bida kung paano nila mahuhuli ang magnanakaw. Nagbunutan ng mga babae kung sino ang makakasama ni Akuto kaya bawat isa ay nag-imagine ang gagawin nila ni Akuto ng magdamag. Pero inutakan sila ni Maki kaya siya ang kasama ni Akuto at Suzu. Naunang dumating ang magnanakaw sa bahay na kinaroroonan ni Ayane at ng iba pa. Sinubukan itong patulugin ni Ayane gamit ang pampatulog nito pero nasalo ng magnanakaw ang bala. Tinalian ito ni Rin at hinila ang ulo. Pero nahulog ang ulo at kalaunan ay nalaman nilang maskara lang pala. May dumating din na magnanakaw sa bahay na kinaroroonan ni Suzu, Akuto at Maki. Sinubukan itong ablutin ni Akuto pero mabilis itong tumakas sa labas. Pag-uwi ni Suzu at Akuto ay nakita nilang nagkalat sa bahay. At pagpasok ni Akuto sa hot bath ay nakakita siya ng sexing naliligo kaya siya nag-nosebleed. Kalaunan ay kinausap nila ang babae na ang pangalan ay May. Bago lang siya sa islang iyon at galing siya sa pamilya ng mga nagsisircus. May sakit daw siyang masyadong shy at nahihiya sa harap ng mga tao. May naging kaibigan naman daw ito na kasama niyang naglayag sa dagat pero nalunod ang bangka nila at saka na lang siya nagising sa isla. Nang sinabi ni Akuto ang tungkol sa may kumain ng maraming cucumber garden ay naisip ni May ang kaibigan na si Tono. Sinadya munang ilihim ni Suzu at Akuto ang nalaman dahil takot silang galit pa rin si Maki dahil siya ang naunang pinaratangan na nagnakaw. Nagpunta pa sila ng taniman ni Chikage ng cucumber pero sumunod din pala si May na nag-disguise na putol na puno. Sinundan ng mga bida ang aso na naamoy ang salarin at napunta sila sa tabing ilog. Doon ay naramdaman nila ang nagtatago sa ilalim ng tubig na agad namang inatake ni Maki gamit ang sampit. Lumabas ang nilalang na pagong daw pero mukhang pato at ito pala ang kaibigan ni May na si Tono. Nang makita ito ni May ay agad silang nagyakapan at nagsaya dahil pareho silang buhay. Ngunit nagalit si Maki dahil sa paggamit sa kanya bilang scapegoat na magnanakaw at nilabas nito ang pagkabruha. Gagamitin na sana nito ang Shinigami pero niyakap at binuhat siya ni Akuto at sinabing hindi na kailangan pang parusahan si May dahil humingi na ang mga ito ng paumanhin. Sinang-ayunan din ito ng iba. Nang nilapitan ni Maki sina Tono at May ay kinagat ng pagong ang kamay ni Maki kaya nagalit ang bruha at naglaban silang parang baliw.
Inayos ni Suzu at Akuto ang magiging bagong tirahan ni Mei at nasiyahan naman ito dahil hindi na ito magpapalaboy-laboy. Una palang tumira si Mei sa North Forest kung saan hinabol din siya ng tigre na boss doon na 2 ang buntot. Nang pinagpilitan ni Akuto na pagunglang si Tono ay sinuntok siya sa betlog ng double kill kaya nasaktan si Junjun Bolt. Nasabi ni Mei na dati lang daw siyang mag-isa dahil sa sobrang hiya niya sa pakikipag-usap sa mga tao. Nang minsan na magpunta siya sa ilalim ng isang tulay ay nakita niya ang isang estatwa kung saan nilock ng isang monk si Tono dahil loko-loko pala ito dati. Hindi ito pagong kundi ay isang kapa, na nanloko ng maraming pastor at simbahan, ay monk kaya nakulong sa isang bato. Pero pinalaya siya ni Mei at mula noon ay naging magkaibigan na sila hanggang mapadpad sila sa isla. Para daw ma-overcome ni Mei ang kanyang pagkamahiyain ay tinawag siya ng mga bida para ipakilala sa iba pang tao doon. Nagpunta sila sa kinaroroonan ni Rin pero dahil nahihiya pa rin siya ay nagtago siya sa loob ng isang drum. Pero niyakap-yakap siya ng malakas na babae. Nakasalubong nila ang batang si Yukino sakay ng isang penguin pero muling nahiya si Mei at nag-costume ito na parang oso. Kaya natakot si Yukino na mahilig sa hayop at mabilis na tumakbo. Nakipagkita din sila kay Chikage na namimingwit ng isda. Pero mas interesado si Chikage sa damit ni Mei na Chinese dress at natanggal ito kaya nag-nosebleed uli si Akuto. Binalak sumpitin ni Ayane ang puwet ni Mei dahil daw matambok ito at malaking karibal niya kay Akuto pero hindi niya tinuloy. Nang makita ni Mei si Ayane ay napagkamalan niya itong si Maki kaya natakot at muli itong humingi ng tawad. Pero nagpakilala si Ayane na mas mabait at mas maganda siya kaysa ang kapatid niyang bruha. Ayos lang noong una niyang makita si Tono dahil akala niya kung pagunglang ito gaya ng sabi ni Akuto. Gusto mo yata ulit ma-double kill sa betlog Pero nang sinabi nitong isa siyang kapa ay may naalala si Ayane. Naalala din niyang maging siya ay naloko ng kapa kaya agad siyang tumakbo. Sinundan siya ni Tono sa kagustuhang makakita pa ng kasamang kapa na nanloko kay Ayane dati. Sumunod din ang iba pa at nang mahuli nila si Ayane ay nawalan nito ng malay dahil sa takot sa kapa. Ngunit nang magtanong sila kay Maki ay sinabi ni Maki na scam lang pala yung kapa na nakita ni Ayane. Dahil siya lang pala yung nag-anyong kapa na nanloko sa kapatid. Minsan ay bumisita ang master ni Suzu na pusa sa kanila, at sinabi nitong nagkakaroon daw ng problema sa kaayusan ng isla, dahil may nilalang na tumalo sa mga lord ng East at North. Galit ang lord ng East na panda at nais gantihan ang tumalo sa kanya. Nasa bahay noon sina Tono at Mei nang kumatok ang panda na nasa labas. Sinabi nitong nagpunta siya sa West para daw labanan si Tono dahil ito daw ang tumalo sa kanya. Ngunit inawat sila ni Mei na nagsabing walang mabuting maidudulot ang kanilang paglalaban. Biglang nainlove ang panda sa babae at kinuha ito at balak itakbo at gagawin daw paanakan. Law-law yan pag nagkataon. Maglalaban na sana sila ni Toho pero dumating ang boss na pusa at binatukan ang dalawa. Ngunit pagtayo ng panda ay nais pa rin itong itakbo si Mei kaya sinabi ng pusi na siya ang makakalaban ng panda lalo na at nasa West Territory siya. Pero agad na tumakbo si panda dahil may delivery pa ito. Kaso ay nakasalubong niya ang tigre na may 2 buntot at sinuntok siya. Nagpunta din ito ng West dahil hinahanap din ito ang tumalo at pumalit sa kanya bilang Lord. Trabaho daw niyang ibalik ito dahil ito na ang Lord ng North. Itinuro ng tigre ang Lord at ito daw si Mei. Kaya mas nagulat ang babae dahil hindi niya alam kung paano niya tinalo ang tigre. Nagkwento ang tigre na nang marinig niya ang pagdating ng bagong salta sa isla ay nag-imbestiga din siya sa North para tignan kung sakaling nakatira doon ang bagong salta. Nakita na niya si Mei na nagbabalat kayo bilang bato at puno na pinag-interesan ng tigre. Binalak ng tigre na saktan ang babae pero nang tumakbo ang babae ay natapakan nito ang isang malaking bato na dumagan sa tigre. Kaya siya natalo. Hindi nila inaasahan na nakatakas na pala uli ang panda dahil nasa sabik kay Mei. Nagsasaya ito nang walang humabol sa kanya pero bigla siyang sinuntok ng tigre kaya naitapon siya sa malayo. Kinuha naman ng tigre ang babae at ibabalik na daw siya sa norte kung saan siya ang boss pero ayaw ng babae. Dumating naman sina Akuto at pinigilan nila ang tigre. Nagalit ang tigre at nagtanong kay Akuto kung gagawin ba niya ang lahat para sa babae. Napilitan si Akuto na sabihin may gusto siya sa babae para lang iwanan ito ng tigre. Sinabi ng tigre na maglalaban sila at ang mananalo ay siya ang kukuha sa babae. Ginamit ni Akuto ang pakikipaglaban na kendo na tinuro ng kanyang martial artist na lolo. Armas niya ang isang pamalo laban sa suntok at buntot ng tigre pero wala siyang kalaban-laban dahil nagulpi lang siya. Hindi nila alam na sa isang tabi ay nanonood din pala ang Lord of the West na kanilang tinitirhan. Binalak ng tigre na tapusin na ang laban at sa isang suntok niya na nailaga ni Akuto ay nasira ang damit ng 2 babae, kaya nakita ni Akuto ang gusto ninyong makita, kaya nag-nosebleed siya at nabulag ang tigre. Dumating ang Lord of the West at sinabi kay Akuto na paluin ang gitna ng 2 buntot ng tigre.
Ginawa nga ito ni Akuto at agad na natalo ang tigre na parang nalagyan ng sili ang puwet. Tinanggap nito ang pagkatalo at umalis na iniwan si May. Sa daan ay pinakita na ang manok na puti pala ang hari ng West at nag-usap sila saglit ng tigre. Alam ng manok ang layunin ng tigre na kunwari hindi pinansin ng tigre at saka umalis. Nagpasalamat naman si May dahil sa ginawa ni Akuto at hinawakan ang kamay ng lalaki. Dahil dito ay makikita ang pagseselos sa mukha ni Suzu. Minsan ay nagbabasa si Chikage ng libro nang biglang magliwanag ito. Saka siya lumabas at nagpalabas ng liwanag na tumama sa kabahayan sa isla. Samantala ay nagising naman si Akuto na nagulat dahil naging tao na pusi si Suzu. Samantalang siya ay naging may buntot at may tenga ng aso. Maging si Tonkatsu ay naging baboy na talaga. Paglabas nila ay nagulat sila dahil ang mga dating mag-iinang manok ay naging mga tao. Mas nagulat sila nang makasalubong sina Yukino at Kuma-Kuma na nagkapalitan ng katawan. Maging sina Mei at Tono ay nagbago din ng anyo. Naging unggoy yung babae at naging sexing hubad yung kapa. Nakita naman nila si Rin at Makoto na naghahabulan ngunit naging hayop na rin ang mga ito. Ang mga kasama nilang hayop ang naging mga lalaking tao. Mas dumami ang Junjun. Maya-maya pa ay nakasalubong nila ang isang magandang babae na kinagigiliwan na pagmasdan ni Akuto. Kaya nagselos si Suzu at sinabing sa iba tumingin. Nakita pa nila si Lola na naging unggoy. Kalaunan ay nakasalubong nila si Chikage na siya lang ang hindi nagbago. Nagtaka din ito dahil bakit daw hindi sila naapektuhan ng magic. Kaya napagtanto nilang siya ang may pakana ng nangyayaring kaguluhan sa isla. Nagpalit ito ng costume ng isang magician at nagpalabas ng rabbit sa sombrero. Pero si Ayane ang lumabas na hindi rin gaanong nag-transform. Sinabi nitong naglalakad sila sa gubat nang makakita sila ng liwanag, at bago pa man sila matamaan ay hinagis ni Ayane si Maki sa liwanag kaya ito ang naging squirrel na lumilipad. Sinabi nila kay Chikage na ibalik sila sa dating anyo pero tumanggi si Chikage at umalis gamit ang walis na lumilipad. Naisip ng tatlo na alisin ang epekto ng mahika ni Chikage kaya nagpunta sila ng bahay nito at may nakitang isang libro. Binuksan nila ito at nakakita ng isang genie na nagsabing mayroon silang 7 wish. Humingi si Suzu ng paborito nitong malagkit at nagkaroon nga. Kaso nga lang ay nawalan ng saysay ang sumunod na wish nila dahil walang silbi ang hiniling ni Ayane. Kalaunan ay hiningi nila na mahuli si Chikage at nahuli nga nila ito gamit lang ang maraming libro at simpleng patibong. Ngunit nang makita ni Chikage ang genie ay hiniling nito na mapalaya siya kaya ginawa ito ng genie. Kahit sino palang may wish ay kanyang tinutupad basta lang matapos ang 7 kahilingan. Kaso ay iisa na lang ang chance nilang natira. Naisip ni Suzu na ibalik sa normal ang sinira ni Chikage. Naisip naman ni Ayane na magkatuluyan sila ni Akuto. Naiisip naman ni Chikage na humingi ng unlimited wish. Samantalang naisip ni Akuto na bumalik na sa Japan pero mas nag-isip siya ng mas nakakabuti sa lahat. Dahil sa sabay-sabay na gusto ng mga babae ay nahirapan ang genie. Kaso ay biglang sumulpot si Maki at humingi ng baso ng kape, at ito ang pinagbigyan ng genie. Masaya naman si Chikage dahil siya lang ang natirang may kapangyarihan doon. Ginawa niyang mga kahon ang katawan ng mga bida at sinabing hahatiin sila. Sinabi ni Akuto na magic trick lang ito pero pinaramdam ni Chikage na siya lang ang nasa kahon. Saka na niya sana hahatiin si Akuto pero biglang dumating ang magandang babae. Galit na galit ito dahil sa pagkakalat ni Chikage ng mga gamit nito sa kwarto. Ito pala si Elepante. Pumulot ito ng bato at binato ang hindi nakalaban na si Chikage at nasira ang libro. Saka muling bumalik sa dati ang buong isla. Pagkagising ni Akuto ay inakala niyang panaginip lang ang lahat kaya nanlumo na lang sina Ayane at Suzu. Habang kumakain sina Akuto ay biglang may lumipad na palaso na nang tignan nila ay may sulat na nakakabit. Galing ito kay Mikoto na nais daw siyang makita ng isa niyang kapatid para daw mag-date sila, na pinagselos ni Suzu. Kinabukasan habang naglalakad ay naikwento ni Suzu na galing sa ninja si Makoto at may 2 pa siyang kapatid. Nagulat sila nang makakita ng taong nakahiga sa daan at ito pala si Shinobu na isa sa mga kapatid ni Mikoto. Gutom na gutom pala ito kaya nawalan ng malay kaya tinawag nila ito sa kanilang bahay at pinakain. Nagulat si Shinobu dahil bagong mukha lang si Akuto. Nagpakilala ito at namuka ni Shinobu na siya ang kanyang hinahanap na nais makadate. Pero iba palang date dahil isa palang sword match ang nais nito. Sikat na daw kasi si Akuto sa gubat dahil sa pagtalo nito sa Lord of the North. Sinabi ito ng Lord of the South na pusa na master din ni Shinobu. Sinabi kasi ng pusi na siya daw ang nag-iisang master swordsman sa isla. Sumagot si Akuto na hindi yun totoo dahil chismis lang yun. Pero sinabi pa ni Shinobu na narinig niyang nahahati pa daw ni Akuto ang bato at puno at nakakagawa ng maraming bear statue sa isang tirada lang. Ngunit imbes na labanan ni Akuto si Shinobu ay pumasok na lang sila ni Suzu para kumain. Pero hindi pa rin umalis si Shinobu at patuloy na kinukulit si Akuto na maglaban daw sila ng espadahan.
Nakitulog pa ito doon at nang umaga nagigisingin ni Suzu si Akuto ay nakita nitong magkasama sa iisang kumot sina Akuto at Shinobu. Baka nag-espadahan na sila. Naiinis na umalis si Suzu dahil nagseselos na ito. Maging sa pagbibingwit ng isda ay kasama pa rin si Shinobu kaya nagpapansin si Suzu na malaki ang nahuli niya. Kaso ay hindi ito agad napansin ni Akuto dahil nakatingin siya kay Shinobu kaya tinapon na lang ni Suzu ang isda sa tubig. Habang naliligo si Akuto ay nagulat siya nang biglang naroon din si Shinobu sa tabi niya. Saka hinawakan siya ng babae sa likod at sinabing huhugasan nito ang kanyang likod. Kaya nakaramdam siya ng malambot at nag-nosebleed na naman. Sumigaw si Akuto na narinig ni Suzu at nang binuksan niya ang pinto ay nakita si Shinobu na nakapatong sa bidang nosebleed pa rin. Kunwari ka pa, nagiba ang aura ni Suzu dahil sa selos at natakot si Shinobu. Sa galit ay pinilit ni Suzu si Akuto na labanan ang makulit na babae ng espadahan. Nag-ensayo si Akuto kasama ng boss na manok at sinabi ng manok na sisiw daw si Akuto dahil hindi niya naiintindihan ang feelings ni Suzu. Sayang lang daw ang itlog nito dahil hindi naman nagagamit kahit madaming panggamitan. Nagpunta siya sa lugar na paglalabanan nila ni Shinobu pero nakita ni Akuto na nakapang-sexy ito. Nawala pala ito sa landas at nagpunta kay Chikage na siyang nagdamit sa kanya. Naroon din ang mga lokong babae na kumakain, kumbaga ay manonood ng 1FC. Naglaban sina Akuto at ang babaeng ninja at tabla lang silang dalawa dahil kahit mas magaling daw si Akuto ay mas mabilis sa paggalaw si Shinobu. Kalaunan ay dumating ang boss na manok at sinabing walang mananalo sa kanila pag hindi sila nag-effort sa pakikipaglaban. Kaya ginamit ni Shinobu ang kanyang duplicating jutsu at naging 7 siya. Nagawa naman ni Akuto na matalo ang 6 sa mga ito. Umatake mula sa itaas ang original na Shinobu pero nakita ito ni Akuto dahil nas-anay na daw ang mata nito sa bilis ng babae kaya nakailag siya. Nang muli siyang atakehin ni Shinobu ay nadulas ito kaya imbes na saktan ni Akuto ang babae ay nais niya itong saluhin. Pero ang malambot ang nasalo ng lalaki na kanyang nalamukos. Kaya nosebleed ulit siya, napatigil si Shinobu at saka dumapa at sinabing natalo na siya na kinagulat naman ni Akuto. Nakaramdam daw ito ng kuryente nang mahawakan ni Akuto ang dalawang bundok nito at nagtanong pa kung anong jutsu ito. Dahil hindi na makatayo si Shinobu dahil nawala ng lakas ay nanalo na si Akuto sa kanilang laban. Minsan ay nagpunta si Akuto sa kinaroroonan ni Chikage at nakilala nito ang ina ng babae na kamukha din niya. Ito si Shizuka, naiwan namang mag-isa si Suzu sa bahay. Biglang kumidlat at may nakita siyang parang tao sa labas. Pero nang tignan nila ito ay mga damit lang pala ito. Pero may nakita sila ni Tonkatsu na invitation letter. Kalaunan ay magkakasama sina Akuto, Mei at Suzu patungo sa isang tinawag nilang Tsukimi Pavilion sa East Territory na pag-aari daw ng isang babae nagngangalang Sakuya. Binati naman sila ni Sakuya pagdating nila doon pero nahulog ang ulo nito na kinatakot ni Mei at Akuto. Isa daw pala itong mechanical doll na gawa sa spring ang katawan. Kasama daw ito sa barko na Eranto na magde-disguise na baggage bag lang sana pero nakasama sa pagkapunta sa Eranto Island. Hindi pa rin makapaniwala sina Akuto at Mei na mayroon ng mechanical doll na nagawa na nakakayang gumalaw at mag-isip. Sinabi naman ni Tono na baka katulad niya ito na isang spirit. Pero sinabi ni Akuto na pagong ito at mas naniniwala siyang baka technology ng alien si Sakuya kaysa isang spirit. Hindi lang sina Akuto ang naimbitahan sa pavilion dahil kasama din ang iba pang mga babae. Nagbalak pa ang mga ito na pagpasok ni Akuto ay huhuliin nila ito para hindi makatakbo palabas at makakasama nilang maliligo. Habang nagkakape ay nalaman na may ibang tao na gumawa ng invitation letter dahil hindi pala si Sakuya ang nagpadala ng invitation. Kundi ay may natanggap siyang sulat daw ni Akuto pero wala naman itong pinadala. Dumating si Chikage at nakita nito ang Crimson Seal sa sulat. Nasabi ni Chikage na ito ay tulad ng Crimson Mark na nilalagay ng isang phantom na nagngangalang Beniyasha na pumapatay ng tao bilang kanyang tanda. Dahil sa kakukwento ay nakalimutan ni Chikage ang balak nilang pagtawag sana kay Akuto sa bathtub para harutin nila doon. Kaya nahilo ang mga babae dahil sa tagal ng pagkakababad sa hot bath. Nang kumakain na sila ay binalaan sila ni Akuto na mag-ingat sa gabing iyon dahil posibleng may masamang tao na may balak sa kanila. Lumabas muna si Chikage para magpahangin at malamigan. Ngunit maya-maya lang narinig ni Akuto ang kanyang pagsigaw at nang tignan nila si Chikage ay may nakita itong gumagalaw sa dilim. Agad na dumating si Sakuya at nilabas nito ang madaming kanyan. Pero nang tignan nila kung sino ang dumating ay ito pala si Shinobu na nakatanggap din ng invitation. Pinag-iisipan ni Akuto na baka isa sa kanila ang gumagawa ng prank sa kanila at naiisip ni Akuto na si Chikage lang ang pwedeng gumawa nito. Pero nang mapansin siya ng babae ay umalis na lang siya para maligo. Pero nangangati si Ayane kaya lihim na sinundan si Akuto sa paliligo. Ngunit nakalimutan ni Akuto ang towel nito kaya bumalik siya at kinausap si Sakuya.
Inakala ni Ayane na si Akuto ang naliligo kaya nilapitan niya ito, pero paglingon ng lalaki ay siya si Beniyasha kaya napasigaw ang babae. Akala naman ng ibang mga babae kung tinusok na siya ni Akuto at tumawa pa sila. Mabilis na tumakbo sina Akuto at Sakuya para tignan si Ayane. Napasigaw si Akuto kaya agad itong tinignan ni Sakuya at nakita ang duguan katawan ni Ayane na akala niyang patay na. Pero nosebleed lang pala ito ni Akuto na nakakita ng palakang nakabuyangyang. Nagpakita si Beniyashama at sinabing nilagyan ng makating lotion ang buong katawan ni Ayane at tatagal daw ito ng 1 linggo. At kung nais nila ng antidote ay huliin nila siya bago pa ang pagdating ng full moon. Sinundan ni na Akuto at Sakuya si Beniyashama at sa kakahuyan ay pinalabas ni Sakuya ang kanyang mga kanyan at pinatamaan ang pinagtaguan ng kalaban. Pero nakaligtas ito. Sinabi ni Akuto na baka babalik ito at magdi-disguise na isa sa mga kasama nilang babae at malalagay sila sa panganib. Samantala sa kinaroroonan ng mga babae ay sinabi ni Maki na papupuntahin niya si Akuto sa kanyang kwarto at magdamag silang mag-Jack and Poy. Pero sinabi ni Chikage na bumalik sila sa kanilang mga kwarto at mag-iwan sila ng sulat para kay Akuto na magpunta siya sa silid ng babaeng mahal niya sa kanilang lahat at dito nila matutukoy kung kanino papasok si Akuto. Kaya bumalik nga ang mga ito sa kanilang mga kwarto sa pavilion na iyon. Habang nag-i-imagine si Shinobu kung ano ang training na gagawin nila ni Akuto ay nakita nito ang isang pangmasahing upuan sa kwarto. May lumabas na lock sa upuan at nilock si Shinobu sa kabigla siyang minasahe kaya siya napasigaw. Nang tignan siya ni na Akuto ay nakita nila si Chikage na tinitignan ng babae dahil narinig din nito ang sigaw. Nahilo daw ang babae dahil sa sobrang masahe. Sinabi nila ang pagdating ni Beniyashama kay Chikage kaya sinabi nitong siguradong may pangatlo at susunod pang biktima. Samantala ay nagpunta daw si Akuto sa kwarto ni Ayane at kinamot ang makating likod nito. Pero epekto lang pala ito ng makating lotion at nagpapantasya na siya. Kaya siya pinatulog ni Sakuya gamit ang karate chop. Kalaunan pa ay narinig naman nila ang sigaw ni Mei at may nakita silang likido sa mukha nito. Paggising nito ay inakit-akit nito si Akuto. Biglang lumabas si Beniyashama at sinabing hindi naman ito itchang lotion pero pampalandi naman kaya nilalandi siya ni Mei. Pero iniwan ni Akuto ang babae kina Sakuya at Chikage at nagpunta sa kwarto ni Yukino. Naabutan niya ang bata na muntik ng lagyan ng kalaban ng isa pang lotion. Nang makita nito si Akuto ay agad itong tumakbo. Nagpunta siya sa kwarto ni Maki at nakitang nagriritual ito kaya umalis din siya. Nakita niya rin sa kwarto si Rin na minamanyak ng Lokong Makoto. Sa iba pang kwarto naman ay pinagsusuntok siya ng mga hayop para umalis. Nagpunta si Akuto sa kinaroroonan ni Suzu at sinabi ng lalaki na siya ang napili niya at sinabing gustong-gusto niya ito. Pero dumating ang tunay na Akuto at galit na inatake ang peking Akuto gamit ang espadang kahoy. Nagpakita ang totoong anyo ng kalaban at saka nagpunta ng bubong. Pero galit na sinundan ito ni Akuto at sinabing na corner na nito ang Beniyashama. Pero pinaalala ng kalaban ang sakit niyang takot sa mataas kaya natakot siya. Pero muling tumapang nang marinig niya ang salitang imposible at inatake si Beniyashama. Pero tinapon ng kalaban ang antidote kaya sinalo ito ng bida. Pero nahulog siya na agad namang sinalo ni Sakuya. Pero nasa ere sila nang maputol ang kamay ng robot kaya nahulog din ang bida sa lupa. Saka nagpolem si Beniyashama at sinabing magkikita silang muli sa susunod na full moon at lumipad na ito palayo. Hindi pa tapos si Akuto at hinabol ang kalaban. Pero hindi niya alam na nanatili lang pala sa tuktok ng bahay si Beniyashama. Dumating din si Chikage at ipinakitang alam nito na ang Beniyashama ay kanyang inang ninja na gumagamit ng kakayahan ng ninja para magpanggap na misteryoso. At siya rin daw ang author ng librong binasa dati ni Akuto. Minsan nang nagtatago si Maki kay Ayane, ay aksidente niyang nadaganan ng isang bato kung saan nakasilang isang lokong nilalang na nagngangalang Genjumaro. Dinaganan nito ng maraming acorn si Maki. Nakabingwit naman ng maraming isda si Akuto dahil sinabi ni Ayane ang salitang imposible na kinaiinisan niya. Kakainin naman sana ni Suzu ang sangkatutak na paborito nitong minatamis nang bigla itong maging bato. Maging ang isda na nahuli ni Akuto ay naging mga dahon lang. Dumating si Maki at sinabing ito ay dahil sa kagagawa ng lokong si Genjumaro. Ayaw maniwala ni Akuto kaya nilabas ni Maki ang tunay na tongkat ng masilang peking tongkatsu na walang iba kundi ang nagpapanggap na si Genjumaro. Hinabol nila ang squirrel na dalawa ang buntot at nang ma-corner nila ito ay gumamit ito ng mahika at nawala ang kinatatayuan ni Maki. Kaya nahulog siya at nagalit at naglabas ng galit na aura. Habang naglalakad sa kabahayan ay nagpakita si Yukino at Kumakuma. Sinabi ng bata na bakit daw sila mukhang nakakatakot. Nang magtanong si Suzu kung may nakita itong makulit na squirrel ay biglang nagbago ang anyo ng bata sa pagiging si Genjumaro. Narinig nila ang sigaw ni Mei at nang tignan nila ito ay naging dalawa itong babae. Magkaperehas pa sila ng galaw at sinasabi,
Sinabi ni Akuto ang tunay na Mei ay may dalawang mole sa balikat. Kaya pinakita ng Peking Mei ang mole nito kaya siya nahuli ni Akuto. Kaso ay tumakas itong muli at dinaganan pa sina Akuto at Maki ng dalawang malaking bola. Nakasalubong nila ang nagdamit chicks na si Rin at pinagkamalan nilang ito si Genjumaro. Kaya nila pinilit ang babae na ipakita ang sexing pusod. Kaya nosebleed daw si Akuto. Pero nalaman nilang ito ang tunay na Rin. Saka muling nagpakita si Genjumaro at tinapunan naman si Maki ng malaking tofu. Dahil dito ay mas lalong lumalala ang galit ni Maki. Nakita naman nila si Chikage na may tinitigan sa balon at sinabi nitong nagpunta doon ang isang squirrel na may dalawang buntot. Kaya agad na nagdive si Maki sa balon. Pero si Genjumaro pala ang nagdisguise na Chikage at pinagtawanan ang nautong si Maki. Dahil dito ay mas lumala pa ang pagiging psychotic ni Maki. Nakita nila si Ayane at inakala ni Maki na ito si Genjumaro kaya pinalo-palo niya ito. Pero ito talaga si Ayane. Saka sinabi niya sa kapatid na kailangan nilang hanapin si Genjumaro dahil nagiging problema ito sa mga tao. Nang tumanggi si Ayane ay kinulam ito ni Maki gamit ang manika kaya sumunod na lang ito. Kalaunan ay ginaya rin ni Genjumaro si Shinobu kaya naglaban silang dalawa hanggang magdamag at nang matapos ay saka sila nagbabatian. Binalak ni Maki na pareho silang batukan ngunit gamit ang ninja skill ni Shinobu ay naging 8 itong magkakamukhang babae. Kaya sinabi ni Maki sa mga kasama na silipin ang mga pusod ng mga ito. Nang gagawin nila ito ay nadapa si Akuto kaya natanggal niya ang palda ng tunay na Shinobu kaya nawala rin ang iba pang mga duplicate. Dahil nakakita si Akuto ng mabuhok na bibingka ay nilabasan na naman siya sa ilong. Pero muling nakatakas si Genjumaro. Habang nagpapahinga sila ay nasabi ni Akuto na demonyo daw si Genjumaro kaya sinubukang sabihin ni Suzu ang salitang imposible. Nang wala itong reaction ay agad na hinuli ni Suzu ang kamay nito at agad naman itong tinali ni Maki kay Ayane para hindi makatakbo. Gamit ang kapangyarihan ay naghiganti si Maki sa loko-lokong squirrel at binalik ito sa pagiging bato. Kalaunan nang nakita nila si Akuto ay naisip ni na Maki at Ayane na tanggalan ng damit ang lalaki para daw masiguro nilang ito si Akuto, at natili na lang ang bida nang makita nila si Junjun. Na late sa pag-uwi si Yukino kasama ang mga hayop at sa daan ay biglang may lumipad na ibon. Nakita niyang nagliliwanag ang isang nahulog na balahibo nito at naisip niyang ito ang legendary bluebird. Kinabukasan ay excited na nagpunta ang bata kay Suzu at nagpatulong para mahanap ang legendary bluebird. Pinakita nito ang balahibo at sinabing nais maging kaibigan ang ibon. Kahit sinabi ni Suzu na mag-iipon muna siya ng kahoy ay pinilit siya ng bata na sumunod gamit si Kuma Kuma. Nagpunta naman ang kuneho para sabihin ang balita kay Akuto na nagsasanay ng kendo kasama ang manok na ginagawang fried chicken ni Jollibee. Kaya kinailangan ni Akuto na magpunta ng gubat para mag-ipon ng kahoy kasama ang rabbit at si Tonkatsu. Samantala sa kinaroroonan ni Suzu at Yukino ay nahanap ng aso ang kinaroroonan ng ibon gamit nagpang-amoy nito. Pero nang tignan nila ay hindi ito ang bluebird pero bagong ibon pa rin sa kanilang paningin. Kaya hinabol nila ito, pero lumipad ang ibon. Hindi nila inaasahan na mahulog sa isang bangin kaya napasigaw ang mga babae. Parang may narinig si Akuto sa gubat pero umuwi pa rin siya at nagulat nang wala si Suzu sa tirahan nila. Kaya nagpunta siya sa kinaroroonan ni Kagami at nagtanong kung nakauwi na si Yukino pero hindi rin. Kaya di rin mapakali si Kagami sa hindi pa pag-uwi ng anak. Samantala ay na-stuck si Suzu at ng iba pa sa ilalim ng makipot na balon sa gitna ng gubat. Hindi rin makaakyat si Kuma Kuma dahil mabigat siya. Naisip na lang ni Suzu na hindi bale dahil darating si Akuto at hahanapin sila. Dumating ang gabi at wala pa ring nakakita sa kanila sa kabigla pang umulan ng malakas. Ganun pa man ay hindi pa rin sumuko si Akuto dahil hinahanap niya kahit paggabi sina Suzu at Yukino. Habang sinisigaw niya ang pangalan ni Suzu ay biglang nagpakita ang legendary bluebird na lumilipad. Tinawag nito si Akuto at naintindihan naman ng lalaki na sundan ang nagliliwanag na ibon. Pagkaraan pa ay narinig ni Suzu ang sigaw ni Akuto kaya sumigaw din ito at nakita sila ng naghahanap na lalaki. Kalaunan ay ipinakita na ang bluebird ay siya rin ang ibon na hinabol ni Suzu at Yukino kung bakit sila nahulog sa butas. Dumating din ang iba pang mga babae kasama ang ina ni Yukino at nailigtas nila sina Suzu at iba pa. Tinatawanan naman ni Ayane si Suzu dahil daw bobo ito na nahulog sa butas. Pero maya-maya pa ay siya rin ang muntik ng mahulog na tinawanan naman ni Chikage. Pagkahiwalay nila ay nalaman ni Akuto na nasaktan si Suzu kaya pinagalitan niya ito sa hindi pagsasabi na nasugat pala. Sinabi ng lalaki na kapamilya na niya si Suzu kaya naiyak ang babae. Saka ito kinalong ni Akuto para umuwi at masaya naman daw ang babae. Minsan ay nalaman ni Akuto na mahina si Suzu sa pagbibilang kaya naisip niyang simulan doon ang pag-aaral. Siya ang isa sa magiging guro kasama si Chikage. Nais niyang gawin ito para kay Suzu at suportado naman siya ng iba pang mga babae.
Kaso nga lang ay ayaw ni Suzu mag-aral dahil feeling niya ay napapahiya lang siya sa harap ng iba pang mga babae. Kaya binukulan niya ang mga kaklase at saka tumitakas. Maging sa kanilang Did you know? Constant stress slows down your liver. Have it checked and take maging sa kanilang bahay ay tinatakasan ni Suzu ang guro na si Chikage. Nagplano ang mga babae kasama si Akuto kung paano nila mapapapasok si Suzu sa paaralan kaya nagkaisa silang gumawa ng sekretong daanan para mapapunta ng paaralan si Suzu. Binalak nilang samahan ni Akuto si Suzu patungo ng paaralan nang hindi sinasabi sa babae para hindi na naman ito tumakbo. Inayos at naglagay si Rin ng mga signboard sa mga dating daan para makumbinsi ni Akuto si Suzu na sumama sa kanya. Habang naglalakad ay bigla silang nahulog sa nakalatag na patibong doon kung saan dumausdos sila diretso sa paaralan kung saan naghihintay si Chikage. Nalaman ni Suzu na maging si Akuto ay parte ng plano ng paghuli sa kanya kaya agad siyang tumakbo. Sinubukan namang tumulong ni Rin at Shinobu pero nakailag si Suzu. Hinabol naman siya ni Akuto pero mas mabilis ang babae. Nagpatalon-talon ito sa mga puno at mga bundok at hindi siya maabot-abutan ni Akuto. Nagawa ni Suzu na mailagan maging si Tonkatsu at tumalon ito ng pagkataas-taas. Kalkulado ni Akuto na saktong pagbaba ni Suzu ay mahahablat niya ito pero iba ang nasa isip ni Akuto dahil siopaw ang mahahablat niya. Kaso ay nataman pala ng tuhod ang mukha niya kaya siya bumagsak. Pero agad niyang hinawakan ang isang paa ni Suzu saka tinanggal ang sapatos saka pinagkikiliti ang paa ng babae hanggang manghina. Sinabi ng babae na hindi dapat siya pinipilit sa pag-aaral pero sinabi ng lalaki na mahal siya ng mga kaibigan kaya excited silang mag-aral na kasama niya. Sa huli ay nakumbinsi ni Akuto na mapapayag si Suzu na bumalik sa paaralan at mag-aral. Pero muling natakot si Suzu dahil sa itsura ni Chikage na nagsabing magiging strict na siya sabay hila kay Suzu. Kinabukasan ay nakita ni Suzu ang bote na may sulat si Akuto na tinapon niya dati sa dagat. Dinala niya ito kay Akuto pero galing pala ang sulat kay Misaki na nagsabing natanggap ang sulat ng kuya. Nagpunta daw sila ng dagat para hanapin si Akuto pero hindi nila makita at dahil sa masamang panahon ay nalagay sila sa peligro. Dahil dito ay nag-alala si Akuto para sa kapatid at sinubukang umalis gamit ang bangka pero hindi siya nagtagumpay. Naisip nilang kung hindi nila kayang malagpasan ang whirlpool ay subukan nilang dumaan sa himpapawid kaya nagpalipad sila ng malaking saranggola kung saan nakasakay si Akuto. Takot siya sa heights, pero tumapang siya para sa kapatid. Kaso ay mayroon ding buhawi sa itaas kaya nahulog uli si Akuto. Nakita siya ng iba pang mga babae at tinulungan nila si Akuto. Gumawa si Rin ng malaking tirador para ibala si Akuto. Pero kulang ang lakas nito kaya muling napadpad sa tabing ilog ang bida. Nagpatulong sila kay Maki at nagritual ang babae at binalak tanggalin ang kaluluwa ni Akuto para ito ang pumunta sa kinaroroonan ni Misaki. Pero sinapak-sapak siya ni Ayane kaya muling nahulog ang kaluluwa ni Akuto sa sarili. Tinawag din ni Yukino ang ibong si Takataka at nagpatulong pero sinabi nito na maging ang itaas ay napapaligiran ng maraming buhawi kaya kahit gaano kalakas ang ibong lilipad ay hindi makakalagpas sa itaas. Nagpunta naman sila sa kinaroroonan ni Chikage at kasama nito ang batang genie. Sinabi nitong may 5 siyang kahilingan pero sinabi ni Akuto na pwede namang isa lang. Kaya natupad ito at naging isa lang. Pero humirit pa si Akuto at Chikage kaya sinabi ng genie na may isa pa siyang kahilingan. Sinabi ni Akuto na nais niyang makaalis ng island pero biglang binawi ito. Kaya muling natapos ang kanyang kahilingan nang walang nangyari. Pero napagtanto ni Suzu na kapag aalis na si Akuto sa isla ay hindi na siya babalik pa. Sa kanya pinatigil ang lahat at sinabi na paglabas ni Akuto ng isla ay hindi na siya babalik pa. Saka ito tumakbo na malungkot. Kinausap siya ni Lola at sinabi ang nag-iisang paraan para makaalis ng isla. Kaya kalaunan pag-uwi nila ay sinabi ni Suzu ang paraan para makaalis si Akuto ng isla. Kailangan nilang puntahan ang boss na si Dinosaur doon sa bundok sa gitna ng gubat na nagbabantay ng buong isla. Sinamahan pa rin ni Suzu si Akuto kahit na malungkot ito sa kanyang pag-alis. Ngunit sumunod din pala sina Yukino, Rin at Chikage para pigilan si Akuto sa pag-alis ng isla. Ayaw kasi nilang umalis ang kanilang nag-iisang pag-asang Junjun. Gumawa si Chikage ng plano ng maze na ginawa naman agad ni Rin. Pero naglagay ng mga karatula si Rin sa loob ng maze kaya madali din itong nalagpasan ni Akuto at Suzu. Dahil dito ay nagalit si Chikage kay Rin at tinawag itong bobo. Agad na nagpunta naman si Yukino sa loob ng maze para daw samahan at pigilan si Akuto pero nawala siya sa loob kasama ng mga hayop. Sinamahan naman sila ni Rin pero pinakawalan ni Chikage ang kanyang secret trap na napakalaking bilog na bato at dinaanan sina Rin at Yukino. Naabutan naman ni Suzu at Akuto ang exit doon pero hindi mabuksan-buksan ni Akuto. Pero dumating si Ayane mula sa labas at binuksan ang pinto na sliding door pala kaya hindi mabuksan-buksan ni Akuto.
Hinamon ni Ayane si Suzu pero dinaanan lang siya ng dalawa. Saka umabot ang malaking bowl ang bato at nahagip si Ayane. Biglang dumating ang boss na Tiger at sinuntok ang bowl ang bilog na tumama sa kinaroroonan ni Chickage. Nakarma ang Bonita. Sinabi ng tigre na naroon siya para daw pigilan ang mga bida sa pagpunta sa kinaroroonan ng boss na si Dinosaur at makuha ang susi sa pag-alis ng islang iyon. Ito daw ang talagang trabaho ng pagiging Lord ng North, South, East at West. Inatake ng tigre sina Suzu at Akuto at seryoso ito sa pag-atake. Ngunit dumating si May kasama ang kapa at pinatid ni rin ng tigre gamit ang matambok na puwet. Sinabi ni May na handa niyang ipaglaban ngayon si Akuto dahil pinaglaban daw siya nito noon kahit madami siyang gallows. Kaya inatake ng tigre si May pero umakyat ang babae sa puno at hinulugan ng bunga ang tigre. Tapos kinuryente pa siya ni Kappa at pinaalis sina Suzu at Akuto. Pag-alis nila ay nakasalubong naman nila si Panda na kumakain dahil binigyan daw siya ng pagkain ng isang tao para ma-motivate na pigilan ang mga bida. Si Maki pala yun na nagtatago sa isang sulok. Nilabanan ni Akuto ang Panda gamit ang espadang kahoy. Pero nasira ang espadang kahoy dahil sa lakas at talim ng kuko ng Panda. Pero dumating si Shinobu at niligtas ang bida sa pag-atake ng Panda. Sinabi ng babaeng ninja na siya na ang bahala sa pakikipaglaban sa Panda at ginamit niya ang ninja technique sa pakikipaglaban sa Panda. Sumunod na umistorbo ang master ni Suzu na Pusi. Sinabi ni Suzu na siya naman ang lalaban para kay Akuto at nilabanan ang master na Pusi. At ang sipag ng animator para sa scene na ito. Nahuli ni Suzu ang pusa sa buntot pero biglang dumami ito. Sinabi nitong kung mahuhuli ni Akuto ang tunay na siya ay malaya silang makakaalis. Hindi mahanap-hanap ni Suzu ang tunay na pusi pero nakita ni Akuto na kakaiba ang paggalaw ng buntot ng mga pusa. Nakita niya ang paggalaw ng dalawang buntot ng tunay na pusi kaya agad niya itong hinuli. Nagulat naman ang boss na pusi dahil nahuli siya ni Akuto. Pero sinabi nitong hindi pa sila ligtas dahil makakalaban pa nila ang pinakamalakas na lord doon. Ang Lord of the West. Umakyat ang dalawang bida sa bundok at nakaabot sila sa kinaroroonan ng yelo. Nakita nila ang kinaroroonan ng susi ng shrine ng Big Boss na si Dinosaur at kinuha ito. Pero agad itong inisnatch ng manok na boss ng West. Nagulat si Akuto na si Kara Age na manok pala ang boss of the West. Nagpakilala ito ng opisyal kay Akuto na siya ang tinatawag na Golden Bullet at pinakamalakas sa isla kaya napasigaw sa gulat si Akuto. Binigay ng manok ang armas ni Akuto at naging seryoso ang mukha nito. Sasali sana si Suzu pero sinabi ni Akuto na siya lang ang lalaban. Umatake ang manok at para nga itong bala na lumilipad sa pag-atake. Nagagawa pa nitong gumawa ng buhawi na tumetalo kay Akuto. Walang laban si Akuto sa ginagawang fried chicken kaya nang umatake uli ito na walang armas si Akuto ay biglang sinangga ni Suzu ang sarili. Sinabi ng babae na tumigil na si Akuto sa pakikipaglaban pero naalala ni Akuto ang mga sinabi ni Suzu para bigyan siya ng pag-asa. Na-encourage si Akuto na muling lumaban at kinuha ang armas. Ginamit naman ng manok ang killer move nito at inatake si Akuto. Pero nautakan ni Akuto ang manok at hinampas ito ng pamalo sa mukha kaya nanalo siya at nakuha ang susi. Nagpunta ang dalawa sa shrine kung saan naroon ang boss si Dinosaur pero sumunod pala si Ayane na nadulas papasok sa loob. Nakarating sina Suzu at Akuto sa loob ng shrine pero hindi nila alam na naroon din pala si Ayane na naunang sumisid pa sa kinaroroonan ng si Dinosaur. Kaso ay nahila siyang tubig palubog at kumapit siya sa inakala niyang tali. Pero balbas pala ito ng si Dinosaur kaya natakot si Ayane na lumangoy pataas. Nagulat ang baboy paglabas niya ng tubig at biglang lumindol kaya tinawag niya ang dalawa palabas ng shrine. Nasira ang shrine at sinabi ni Ayane na naputol nito nang hindi inaasahan ang balbas ng si Dinosaur. Nag-usap-usap ang mga babae at dahil hindi nakuha ni Akuto ang basbas ng si Dinosaur ay inakala nilang hindi na nito itutuloy ang pag-alis ng isla. Pero dumating ang lola at sinabing kung nais nilang makasama si Akuto sa kanilang tabi ay dapat sana nila itong tinutulungan. Nakita ni Maki gamit ang Shinigami nito ang paghahanda ni Akuto paalis ng isla. Sinabi ni Suzu na sasama pa siya para tumulong pero hindi pumayag si Akuto dahil delikado ang pupuntahan nito. Saka siya nagpasalamat sa lahat ng ginawa ni Suzu sa kanya at umalis. Dumating ang mga babae kasama si Lola at binalak nilang pigilan si Akuto pero pinigilan sila ni Suzu na umiiyak. Ngunit nang sabihin ng Lola na baka mamatay si Akuto ay agad siyang sumakay kay Sashimi at sinundan ang lalaki na noong mga oras na iyon ay naaalala si Suzu at ang kanilang pinagsamahan at naluha. Dumating si Suzu at sinabi nitong ayaw niyang mahiwalay si Akuto sa kanya at ayaw niya itong umalis. At nagsigawan sila at binalak nilang maghawak kamay, pero tuluyan ang natangay ng whirlpool ang bangka ni Akuto at nalunod ang lalaki. Isid din si Suzu pero bago pa siya matangay ng whirlpool ay nahila na siya ni Sashimi sa tabing dagat.
Pagkagising niya ay naisip niyang magpunta sa kinaroroonan ng boss na si Dinosaur kaya nagpahatid siya kay Sashimi. Naisip din ni Ayane ang plano ni Suzu kaya mabilis silang tumakbo pabalik sa shrine. Nang makalapit na ay pinabalik na ni Suzu si Sashimi at sinabing magiging ayos lang siya. Lumangoy at sumisid si Suzu at humingi sa Sea Dinosaur na hayaan itong makaalis ng isla si Akuto. Nakita niya ang Sea Dinosaur na gumalaw kaya nahila siya ng tubig at muntik malunod. Pero niligtas siya ni Rin kasama ng iba pang mga babae. Pinasabog daw nila ang bakana ng shrine para makapasok. Sumisid si Ayane sa ilalim at ibinalik ang natanggal na balbas ng Sea Dinosaur at humingi ng tawad. Saka mabilis ding lumangoy pataas. Lahat ng mga chicks ng bida ay humingi sa Sea Dinosaur na iligtas nito si Akuto at tuparin ang kahilingan nila ni Suzu. Ipinakita na maging ang tatlong lord ay sinadyang magpatalo kay Akuto para daw makadaan ito dahil nais din nilang matupad ang nais ng bida. Charming daw kasi ito kaya lahat ng mga nakakasama niya ay napapagaan ang loob sa kanya. Nagliwanag ang dagat at ipinakita ang Sea Dinosaur sa ilalim na nilapitan si Akuto. Tapos kinulam pa ni Maki si Akuto para magising at nagising nga ito at lumangoy pataas. Nagugulat siya pero kalaunan ay biglang dumating ang bangka sakay si Misaki na kapatid ng bida. May kasama siyang madaming lalaki. Sinabi ni Misaki na nang mawala si Akuto sa dagat ay agad din siyang pumalaot para hanapin siya pero nalunod ito at napunta daw sa isla na panay lalaki lang ang naroon. At tinawag din niya itong Eranto Island. Kaya nagtaka si Akuto. Sinabi ni Misaki na masaya siya at nais pa rin niyang manatili sa Eranto Island. Siguro dahil sa dami ng lalaki doon ay lawlaw na si Misaki hihihi. Nang tinawag ni Misaki si Akuto na sumakay ng bangka ay tumanggi si Akuto at sinabing babalik daw siya sa sarili niyang Eranto Island para sa isang taong special. Sinabi niya sa mga machong lalaki na bantayan ang kapatid at nagpaalam kaya binigyan siya ng bangka. Naguguluhan naman si Misaki na dinala na ng mga lalaki palayo. Sa pagbabalik ay naiisip ni Akuto si Suzu at ang pagsabi nito na huwag siyang umalis. Kaya kahit nahihirapan ay pinilit niyang lumusat sa whirlpool para makabalik pero nalunod ulit siya. Kinabukasan ay naglalakad si Suzu sa dalampasigan at nakita niya si Lola. Saka tinuro ni Lola ang naanod sa tabing dagat na si Akuto. Nagulat si Suzu pero masaya ito at pagkagising ni Akuto ay masaya siyang makita si Suzu. Ngunit sinabi ng Lola na alam na nilang lahat na babalik si Akuto sa isla at nakapaghanda na pala sila. Nagsilabasan ang mga babae at muli nilang itinaas ang laro na Capture the Grandson-in-Law. Na kung sino ang mauunang makahuli kay Akuto ay siya ang magiging asawa nito. Kaya muling kumaripas ng takbo ang lalaki. Nadaanan niya sina Mei at Kappa at maging ang Panda at si Shinobu na naglalaban pa rin simula kahapon. At hindi rin papatalo si Suzu kaya sumali na rin siya sa habulan sa buong isla. Sa wakas ay may anime tayong nakita na ayos ang ending. Dami kong tawa sa panonood nito. Alam kong may magtatanong ng kwento ni Misaki sa sarili nitong Eranto Island, pero wala pa siyang anime series at di natin alam kung magkakaroon pa. Pero ang good news ay may manga siya at may pagkakataon na nag-merge yung mga nasa Eranto ni Akuto at Eranto ni Misaki.